Hello everyone! Ito na nga yung continuation ng city tour namin nung second day namin sa PPS, or mas kilala natin bilang Puerto Princesa. From Butterfly Garden nga ay tumawid lang kami ng daan papunta dito sa Tribal Village. Pinakita pa nga ni tour guide yung picture ni Catriona Gray dahil galing na nga rin daw siya dito. Pagpasok mo nga ay bubungad na sa'yo dito yung souvenir shop nila. So sabi po nila manungang masubo, ibig sabihin nun good morning or magandang umaga. Dito sa mainland Palawan, there are lots of tribes pero meron lang tayong 3 major tribes. So yung first po is yung tinatawag na Batak tribe, second yung Tagbanwa tribe, and then lastly them ang Palauan tribe. Sila po yung original inhabitants ng southern part ng Palawan. Dito nga ay pinakilala yung tribo nila at pati na rin yung mga history nila. Traditional product ng Palauan tribe, yung tinatawag nilang bagtik. Itong bakit nito is gawa naman sa ratan, and this is where they put their product. For example, yung bagtik na hawak nyo, nilalagay po nila sa likod. Tignan nyo naman gano'n kami kaseryosong mag-ina. Paano ba naman ay sobrang na-amaze talaga ako sa kanila dahil ang dami ko ring natututunan. Basal or basal set? Basal. Dito naman, nung time na to ay talaga nag-uusap kami ni Kim Kim dahil familiar nga sa akin yung mga words na ginagamit nila. I mean, napag-aralan namin dati sa history. Pati na nga rin raw sa mape, sabi ni Kim. They play their music called Boget. For the Boget means bird song. Ding-ding yan mo man. So that is their arodi. Ito yung tinatawag na sarayang, ito naman ang isa yung tinatawag na ligid. And drawing fee. Wow! So that is how they shoot the animals. So ito po yung kanilang 3 materials: native cotton, circle material na Mount Flintstone or buhay na bato, yung nakikita na sa mga tabing ilog, and then a piece of metal. So ngayon ipapakita ni Mama Maricel kung paano gumawa ng apoy. Yan po ang apoy na yung tinatawag yung proseso tinatawag nilang santikan. Ibig sabihin ng santikan, friction. So, sa dagta din, pero sticky liquid naman siya, hindi po siya torch. Nagtatagal na ng 3 hanggang 5 gabi, nakadepende sa paggamit. At eto na nga yung part na pinakahihintay ni Mr. Cortez. Ito nga yung makahawak siya ng ganitong kalaking ahas. Diyos ko, buwakakit kaya pa mangiligkig na ako. Nagpicture na nga kami dito pero si Mr. Cortez lang yung humawa. Ulan nyo naman, talaga namang sinabit niya pa sa battle niya. Kapag ginime, tuklaw yo, bahala Nessa. Pagkatapos naman ay tumingin din kami dito sa souvenir shop nila. Palabas na nga rin kami dito pero tignan nyo naman yung bata, sobrang ligalig pa. At bago ka nga tuluyang makalabas ay mapapadaan ka naman dito sa souvenir shop ng Butterfly Garden. Meron nga rin silang damit, ref magnet at keychain na mainly ang design ay butterfly. At dito nyo nga rin makikita yung mga pinicture sa inyo kanina at kung gusto nyo nga magpaprint ng hard copy. 200 pesos nga per piece ito at optional lang naman. Kumuha nga lang kami ng 2 pictures dito dahil yung ibang picture ay meron naman kami sa kanya-kanya naming phone. Next stop naman namin ay sa Rancho Mitra or sa Mitra's Ranch. Meron nga ring entrance fee dito na 20 pesos per person. Grabe, sino ba namang hindi ma-amaze sa view na to? Tignan nyo naman. Napaka-relaxing at parang gusto mo na lang talagang magstay dito ng buong magdamag. Stay nga lang muna kami dito habang tulog din si Aya. Sila mama ko naman ay pumasok sa mismong loob para nga makapag-take ng pictures. Meron nga ring zipline dito pero hindi na kami naglibot-libot dahil mainit nung time na yan. Kaya naman mas pinili naming mag-relax na lang, umupo-upo habang nagkakwentuhan. Second to the last destination namin is dito nga sa Baker's Hill. Kung pupunta ka nga ng Puerto Princesa ay hindi mo dapat ma-miss ang pagpunta dito. Dito mo mabibili yung famous na hopia nila dito sa Puerto Princesa. Meron nga rin silang ibang delicacies na binibenta dito na mura lang din naman. Tulad ng brownies, crinkles, cashew nuts at marami pang iba.
iba. Bumili nga lang kami ng ilang pampasalubong at pati na nga rin sa bahay. Pagkatapos sa labas naman ay meron din nagtitinda ng mga Palawan pearls na hikaw at iba pang mga accessories. Grabe, nung oras na to ay medyo pagod na nga rin kami sa kakalakad. Dahil marami na nga rin kaming napuntahan, pagkatapos ay mainit pa nga. Pero tignan nyo naman yung mga ngiti namin, mga mare. Next naman naming dinaanan ay Baywalk. Pero dahil nga mainit din nung time na yan ay hindi na muna kami bumaba. Balak din kasi namin mag-dinner mamayang gabi dito, kaya naman babalik na lang kami. Nung last punta ko nga dito ay hindi pa ganito kadami yung mga kainan. Pero ngayon, tignan nyo naman, mas dumami na nga, ay mas gumanda pa nga dito sa Baywalk. At sa mga mahilig din sa historical places ay recommended din itong puntahan, which is yung Plaza Cuartel. Meron nga mababasa na information dito sa loob kung ano ang history ng place na to. Kaya naman hindi ko na ikukwento sa inyo, pumunta na lang kayo. And on to our last destination, souvenir shop. At eto na nga yung pinakahihintay ng mga kasama namin. Dahil nga nakasanayan na natin na every time na umaalis na ganyan ay kailangan may binibili tayong pasalubong. Pagpasok mo pa lang nga dito ay bubungad na sa inyo itong mga maraming cashew nuts. At syempre hindi nga mawawala itong mga souvenir na t-shirt. Meron din pang adult at meron din pang bata. Meron din namang mga color white at iba-ibang kulay. Dito ay nagkanya-kanya nga muna kami at hinanapan ko nga ng damit itong si Aya para meron nga siyang souvenir sa kanyang first domestic travel. Kinuhanan nga namin siya dito ng white na t-shirt at sando, which is 90 pesos lang ang isa. Pagkatapos ang daddy ay kinuhanan naman siya ng stuffed toy na pagong, na ngayon ay paboritong laruan nga ni Aya, at pagkatapos ay katabi niya pang matulog. Sa mga mag-island hopping naman dito sa Puerto Princesa ay meron nga rin kayo mabibiling mga pang beach na outfit, pati mga balabal. Si Kim nga ay nagpabili din siya ng pearl na hikaw dito, at si Mr. Cortez naman ay kumuha siya ng mga keychain, which is pamimigay daw niya sa mga colleagues niya. Fast forward nga ay nandito na kami sa hotel at dito na nga lang kami nag-lunch sa restaurant nila. Nag-order nga kami ng buttered chicken dito at sinigang na baboy. Abangan nyo yung next part ng Puerto Princesa trip namin dahil nag-dinner nga kami sa Baywalk. Yun lang muna sa ngayon. Thank you for watching. Bye!